Isang masayang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat, guys. So, welcome po. Hello, sa mga kayong panig ng mundo. Hello. So, ngayon ay magmumukbang tayo. Bale, dinner time ko na ito. Bale, ang aking kakainin ay puro mga tinapay at dalawang saging. At meron tayong tubig. Tayo. So, paminsan-minsan, mag-ano tayo, bread. So, itong mga tinapay, itong pandesal, inano ko sa oven. Kasi, ito yung mga tirang pandesal. So, ayan, in-oven ko siya, nilagyan ko ng tuna spread. Ginawa ko siya. Tapos, meron tayong binili na wheat bread. So, yan, dalawang saging. So, itong tuna spread ay bumili tayo ng nakalata na tuna, tapos inano natin, ang tawag doon, shinred natin, hindi man shinred, basta ginanon natin ng tinidor yung para maliit-liit yung mga ng tuna, kasi siya, flakes siya flakes, parang flakes flavor ba yun, flakes, basta flakes siya yung tuna na delata na nabili ko. So, yan. Nilagyan ko nun. Tapos, nilagyan ko ng mayonnaise. Nilagyan ko ng pickle relish. Nilagyan ko ng konting sugar, asin. Nilagyan ko ng sibuyas na puti. So, yan siya. Ito na bali yun. So, kamusta na po kayo dyan, guys? Umpisahan ko ng kumain. So, habang kumakain tayo, makipagkwentuhan tayo. So, kanina, sabi nila, don't talk when your mouth is full. My mouth is full. Anyway. So, yun. Bali, Sunday ngayon. September 10. Kanina, nagsimba tayo. Hapon, dapat masama pakiramdam ni Choco Pam. Katawan ko sakit. O hapon, ginawa ko, masahe tayo. Ina-arthritis na yata si Choco Pam. Buong katawan ko ang sakit. So, nagpamasahe tayo. Ang sinadjust sa akin ay Swedish massage. Kasi nga, sinabi ko na parang hindi ko alam kung may naipit na ugat sa binti ko at namimilipit ako sa sakit. Tinutulog ko lang siya, guys. Pero sabing na tumatanda na kasi. Pag tumatanda ka, ng dami mo nang nararamdaman ng mga sakit-sakit sa katawan. Yung ganun talaga. Carry lang. May mga videos tayo na naka-store sa cellphone pero hindi ko pa na-edit. Sama kasi ng pakiramdam ko. Na-try kong masahiin sarili ko, hindi ko magawa kasi hindi ko makuha yung kasi pag nagmamasahe ka, kailangan makuha mo yung, sabi nung nagmamasahe sa akin, lamig lang daw yun. Nakakatawa yung nagmasahe sa akin, guys. Dighay ng dighay, tapos umuutot na rin. Panay dighay na. Sabi ko, nakuha mo yung sakit ng katawan ko. Yun. At isa pa, guys, siguro dahil na sa mga kinakain. Dahil kung may arthritis kami, dahilan kung bakit nagkaroon ng arthritis, hindi dahil sa kinakain natin. Masarap kasi kumain ng bawal. Kaya naman, mga bawal na pagkain,
Siya ngayon ang, kumbaga, sinisingil ako ng katawan ko. Dalawa na ang maintenance ko. Kaya siguro kung papatingin ako, malamang may mataas ang aking uric acid. Dahil yung tuhod ko masakit. Yung kamay ko. Kaya minsan din ako nakapag-cellphone dahil kakaano ko. Mahilig din tayo na minsan kapag may ginagawa tayo, hindi natin namamalayan na pagod ang kamay natin o katawan natin sa na naliligo o naghuhugas ng kamay. Kaya ang resulta yan, baka na-arthritis na nga ako. Kaya kung kayo wala pa nakaramdaman sa katawan, ay maswerte kayo. Huwag niyong aabusuhin ng inyong katawan, guys. Kumain kayo ng sakto lang. Okay lang naman kumain ng mga baboy, ng yung mga taba-taba, yung chicharon, yung mga may asukal, yung halo-halo, yung mga ganyan. Yung mga isaw, barbecue. Pero wag naman nag-a-unli, kumbaga parang nag-eat all you can tayo. Kasi isang araw sisingilin kayo ng katawan ninyo. Mga maintenance natin, siya na rin yung parang nag-e-extend ang buhay natin. Kung wala yun, malamang tsugi na si Chocopam. Kaya huwag kayo mag-a-aspire ng may maintenance. Meron akong kasamaan sa simbahang matanda, 85 years old. Parati ako pinagsasabihan. Sabi niya sa akin, tingnan mo, iha, ako, 85 years old na ako. Kita mo, wala akong salamin. Wala akong maintenance, high blood, pang diabetes, wala. Pero active ako, sabi niya. Malimit daw siyang active, nagtatrabaho, pumunta sa simbahan, nakikipaghalubilo sa mga, actually ano siya, yung matandang yun ay member siya ng choir, o diba? Nagsasabihan niya ako parati. Tapos sinabi ko sa kanya, alam mo, Nay, baka mas mauna pa nga ako sa inyo eh. Kasi ang dami ko ng maintenance. Binibiro ko siyang gano'n. Galit sa akin. Sabi niya, kontrolin mo lang yung mga pagkain mo. Yung pag-inom mo ng soft drinks, alisin mo. Kaya ka lang nagkakasakit dahil sobra-sobra yung kinakain mo, pati sa kanin. Ako naman sumagot ako. Ang sarap kasi ng kumain ng mga bawal na pagkain. Kaya naman, ito, sinisingil ako ng katawan ko. May mga time, guys, na ang sakit tumayo. Yung talampakan ko. Parang umiinit dito na mahapdi. Minsan, pero yun, nilalabanan ko lang yung sarili ko para kasi paratigad na kahiga, hindi rin maganda, lalo kang magkakasakit. Kailangan nilalabanan. Tapos, naghahanap ako ng magagawa ko. Sabi natin yan, magwawalis, magmamap, tutupin ng damit, maglalaba, ganyan. May time din ako, guys, na natutuyuan ng pawis kapag may ginagawa tayo. Kaya siguro pati yung ano ko masakit. Napapabayaan ko yung pawis sa katawan ko.
Kaya ako na-arthritis na yung katawan ko. Mahirap magpatingin kasi dagdag maintenance na naman yan. Minsan nakakapagod uminom ng gamot, pero kailangan mo uminom ng gamot dahil yun ang magpapahaba ng buhay mo. Yun guys. Kaya paminsan-minsan mag-bread tayo. Kaya madami itong bread na to. Kumuha ko ng wheat bread. Gusto kong subukan. Kasi first time kong makatikim ng wheat bread. Sabi nila, daw yan, healthy daw yung wheat bread. Tingnan natin. Meron pa na nag-comment sa comment section si shout out sa iyo, Ate Jessie ng Denmark. Ate Jessie, Denmark ba yung kanya? Ano yon? Basta, si Ate Jessie ng Denmark. Wala na ba daw akong video na na-upload? Kasi sa totoo lang, sumama pakiramdam ko. Tapos yun nga, naging busy ako. Masama ang aking katawan. Masakit yung katawan ko, yung mga laman-laman ko. Sarap siya. Wheat bread. Kaya kahapon nagpa masahe ako ng buong katawan. Ang sarap guys. Swedish massage. Buong katawan, likod, harap. Pagkatapos akong minasahe nung gusto ko nang matulog. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang humiga sa kama at matulog. First time ko na magpamasahe sa ganun, sa isang spa. Kasi pati kamay ko, masakit din ang kamay ko. Parang feeling mo may naipit na ugat. Just ngayon, pakiramdam ko ngayon, parang nabawasan. Pero, bala ko sana kanina, kasi linggo ngayon, gumala. Kaya lang parang, yung minasahe sa akin, yung bakas ng masahe sa akin, kasi hard ang ginawa sa akin, mayroong pang sakit yung kirot na yung pagkadiin sa katawan ko. Para akong ginulpe, para akong binulbog, pero masarap yung pagkamasahe sa akin. Kasi ako, panay papamasahe ko guys, gusto ko hard. Yeah. Nakami siyang naalis sa sakit sa katawan. Sabi niya, ang tigas daw ng muscle ko. Tapos ang dami daw lamig. Kaya, yun nga, panay dighay, panay utot. Yun. Pero diba, sabi nila guys, kapag gano'n nagmamasahe ka, yung nagmamasahe sa'yo, yung kung sakit ng minamasahean mo, ay may posibilidad na pwedeng lumipat sa'yo. Hindi ko alam kung totoo yun guys ha. After niyang minasahe ako, kasi minasahe niya ako ng 1 oras kalahati. Muntik na ako makatulog doon. Pero ang sarap kasi. Para siyang napagod sa akin guys. Nakita ko parang hapong-hapo siya. Kasi talagang tinanggal niya yung lamig ng katawan ko, yung mga bukol-bukol ng lamig. Tinanggal talaga niya. Isa sa mga pinakamahirap na trabaho yan, nagmamasahe.
Tapos sari-saring katawan ng tao na hawakan nila. Hindi mo alam kung anong sakit o kung anong meron doon sa minamasahin niya. Nakakaawa din sila. Hindi ko na binlag guys kasi usually alam naman nyo pagka massage nakatapis ko lang. So mga underwear ang underwear mga ang naiwan. Yung sarap guys talaga pamasahe. Marunong din ako magmasahe, kaya lang hindi ko kaya yung sarili ko. Kasi pag sarili mo, lalo pag masakit, hindi mo madiin. Pero pag ibang tao gagawa sa'yo, okay lang. Sarap ng ng tinapay. Kasi mabigat na yung kinain ko guys. Mabigat na siya. Dalawang saging pa ako. Kaya ako ng dalawang saging pa mabigat siya. Kasi, di ba? Dinner. Ilang oras mawawalan ng laman ng tiyan mo. O hindi ka kakain. Kailangan may kang nag-aano sa tiyan mo. May na tutunaw yung sikmura mo na pagkain para hindi ka ma-ulcer. Masarap pala na wheat bread. Kasi may siya parang may siya matawag doon. Parang may seeds. Masarap nangunguya. Saging na ako. Baliin natin. Yun guys, medyo delayed ako sumagot sa inyo. Pasensya na. Pero babalikan ko kayo. Pasensya na kasi talagang ganun talaga pag nagkakaedad na. Ang dami na nararamdaman sa katawan. Kaya yung mga umaabot ng 100 ang galing nila. Mga abot ng mga 120 years old o 130, mayroon pa yata. Ang galing nila. Pero, pag umabot ka na ng 100, hirap naman sila na mahirap tumayo or kadalasan naka-wheelchair ka na lang o nakahiga ka na lang. Nakakaawa din. Pero meron din yung mga 100 years old na exercise pa, lalakad pa, buwawalis pa, matalas pa yung memorya. Yun yung mga talagang masasabi mong healthy na talagang pag nakaabot ka na ng ganong edad, healthy talaga sila. Sabi nga ng nanay ko nung buhay, kapag ikaw ay nakaabot ng 60 plus, bonus na ang buhay mo. Bonus ang buhay mo na dapat pasalamatan mo.
Kaya, yun, kung talagang gusto mong humaba buhay mo, sabi nga nila, kumain ka ng tama o sakto lang, inumin mo yung mga tamang inumin, kumain ka ng mga prutas, matulog ka ng tama, exercise, ganun. Mga iba. Lalo yung mga nasa probinsya, di ba? Kadalasan na kinakain nila yung mga kamote, ganyan. Lumakit na mga haba ng buhay nila. Dahil ganun, kamote kinakain nila, mga root crops, mga gulay. Pero pag, halimbawa yan, nasa Maynila ka, mga kinakain mo ay burger, diba, soft drinks, junk foods. So, ang tendency ng buhay mo ay hindi hahaba kasing haba ng buhay ng mga 100 years old. So, ayan, gaya ko, at the age of 45, nagkaroon ako ng, ang tawag doon, nag-start ako ng losartan na maintenance sa high blood. Losartan, tapos nag-amlodipine, tapos 49 years old. Ang tinatake kong gamot ay amlodipine, losartan combination, tapos ngayon yung time pang cholesterol. Umabot tayo ng 50. Tapos ewan ko lang kung siguro kung magpapatingin ulit tayo, malamang may makikita yung doktor sa akin. Dahil yung ngayon uric acid ko, feeling ko medyo mataas dahil nga yung aking mga buto-buto ay sumasakit. So, hindi nadaan na natin sa tulog. So, yun guys, natapos na natin yung ating pagkain at sarap ng pakiramdam dahil bread lang ang kinain natin. Yun, maraming salamat sa inyong lahat ng mga sumusubaybay ng aking channel at dun sa lahat ng mga first timers at yung mga napadaan lang. Please don't forget to subscribe to my channel and pakihit na rin yung notification bell. Pwede nyo rin itong i-share at mag-iwan kayo ng, or paki-like na rin yung aking like button. And pwede rin kayo mag-iwan ng comments sa comment section below kung anong gusto nyo mga sharing about health tips, about mga experiences ninyo, kung ano yung mga, kung may mga maintenance na kayo, ano ba yung mga kinakain yung healthy food, ano ba yung advice na mabibigay nyo sa akin para ma-maintain ko yung, yung pagiging healthy ang lifestyle. So, yan. So, yan guys. Maraming salamat muli. And always stay safe and God bless. Until the next time we meet. See you. Bye-bye.